nasa paglilingkod. DZMM Radyo Patrol sa East 30, tatlong dekadang nangunguna. Dahil sa'yo, Pilipino. Ano ka? Alas 4 na ako na madaling araw. Gising Pilipinas! Gising Pilipinas! Maiinig na balitang kinalap sa buong magdamag. Hatid sa inyo ng buong pwersa ng DZMM at ABS-CBN News. Mga paggising na balita sa Metro Manila at mga lalawigan. Kasama sina Ricky Rosales at Johnson Manabat. Gising! Gising Pilipinas! Ricky Rosales at Johnson Manabat. Hoy! Bangon na! Gising na! Good morning! Bangon na! Gising Pilipinas, Midweek Wednesday. Ika-17 na Oktubre 2016. Ratyada na natin mga nagbabagang balita. Bagyong Lawin, lalo pa lumakas habang nagbabanta sa Hilagang Luzon. Signal number 4 at 5. Posibleng ideklara sa ilang lugar. Ilang lalawigan naghahanda na sa pananalasa ng Bagyong Lawin. Mga pasahero stranded naman sa pantalan dahil sa bagyo. Suspension order sa planong paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libing ng mga bayani, pinalawig ng Korte Suprema. Panukalang pagpapaliban sa barangay at SK elections, nilagdaanan ni Pangulong Duterte pero nilalaman ng panukala kinwestiyon. Sa ating police report, sampagita vendor patay matapos umanong manlaban sa bypass operation sa lungsod ng Maynila. Sa ating pasada probinsya, bayan ng Baler sa Aurora, isinailalim na sa state of calamity dahil sa pinsala ng Bagyong Karen. Sa sports balita, De La Salle Green Archers target ay kasampung sunod na panalaw sa UAAP laban sa NU Bulldogs. At sa ating balitang showbiz, pelikulang Marosa ni Direk Brillante Mendoza, malakas umano ang laban bilang Best Foreign Film sa Oscar Awards. Ricky Rosales at Johnson Manabat. Gising Pilipinas! Hoy, good morning! Kumusta na ho kayo? Hello, how are you? Kumusta na ho mga suki namin Luzon, Visayas, Mindanao? Magandang umaga sa lahat ng ating mga suki. Tayo po ngayon ay sa bayan ng nasusubaybayan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradyo, syempre live. Magandang umaga sa mga taga-Palawan, sa mamagitan ng DYAP 765 Palawan, sa mga naka-TFC, The Filipino Channel Worldwide, DZMM.com.ph. Ngayon na inilabulita ni Franco Reyes sa Facebook. Sa mga naka-Facebook, good morning. At sa lahat po ng mga suki natin all over the world, all over the Philippines. Kami ang mga tagapaghatid balita. Bago na, gising na humuli mga kapamilya. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po si Ricky Rosales. Sa oras nating 4:03, 3 minuto makalipas sa ikapat po ng madaling araw. Bueno mano, narito mo na mga sariwang balita ngayong Wednesday midweek morning. Mga sariwang balita kinala po ng ating mga Radyo Patrol. Bueno manong malita, vendor patay sa bypass operation sa lungsod po ito ng Manila. Narito ang report ni Bianca Dava. Hindi lang sampagita ang ibinibenta ng 50 anyos na si Rizal de Alvarez. Sa impormasyong nakuha ng barangay, isa rin umano siyang tulak. Reklamo ng mga kapitbahay ni Alvarez kung sino-sino na lamang ang pumupunta sa bahay nito sa barangay 226 sa Tondo, Maynila. Kaya naman sa gabi, nagsagawa ng bypass operation ang mga pulis laban sa kanya. Nabulabog ang mga residente nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril bandang alas 10:30. Nagpaputok umano si Alvarez nang malamang pulis ang katransaksyon kaya siya ginantihan at agad napatay. Arestado naman ang kanyang asawa. Nakuha mula kay Alvarez ang isang kalibre 38, tatlong sachet ng shabu, drug paraphernalia at 200 pesos na bypass money. Kabilang sa drugs watch list ng barangay ang napatay. Dati na siyang sumama sa Oplan Tokang kasama ang asawa pero sa halip na tumigil ay nagpatuloy pa umano sa pagbebenta ng droga. Para sa Gising Pilipinas, Bianca Dava, ABS-CBN News.
Gising Pilipinas. Sa Maynila pa rin, lalaki patay sa pamamaril. Balita mula kay Radyo Patrol, Haji Caaminio. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang salarin sa Isla Puting Bato, Pier 2 sa Tondo, Maynila. Kinilala ang biktima na si Tony Pumintera, 30 anyos, na voluntaryong nagmamando ng trapiko sa lugar at inaabutan lamang ng barya ng mga dumadaang truck. Sa inisyal na investigasyon, alas 8:17 kagabi nang makarinig ng putok ng baril ang mga residente. Itinanggi ng kapatid ng biktima na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot at iginiit na wala siyang nakaaway. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang posibleng motibo sa krimen. Para sa Gising Pilipinas, ito ang Radyo Patrol, Haji Caaminio, ABS-CBN News, DZMF. Samantala sa lungsod ng Quezon, masahista patay matapos pagbabarili ng 4 na sospek na sakay ng motorsiklo. Report mula kay Ron Lopez. Death on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Mulabe Street, Payatas, Quezon City kagabi. Ang biktima ay kinilalang si Jofford Losada, 49 na taong gulang at isang manghihilot. Ayon sa kinakasama ng biktima, papauwi na sila mula sa panghihilot sa Bistecville dakong alas 10:20 kagabi nang may dumating na 4 na salarin sakay ng 2 motorsiklo. Bigla na lamang pinagbabaril ng biktima na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay habang tinutukan naman ng baril ang kinakasama nito ngunit hindi naman ito sinaktan. Ayon sa kinakasama ng biktima, dating drug dependent ang napatay bagamat matagal na aniya itong tumigil. Wala ring nakuhang droga sa biktima. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa insidente upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo sa pamamaril. Para sa Gising Pilipinas, ito ang Radyo Patrol, Ron Lopez, ABS-CBN News, DZMF. Maraming salamat. Thank you. Yan po mga sariwang balita kanala po ng ating mga Radyo Patrol, mga patrol ng Pilipino sa nakalipas na magdamag. Malagay po naman tayo ng panahon. Update tayo sa Bagyong Lawin. Lalo pang lumakas ang bagyo habang patuloy na nagbabanta sa Northern Luzon. Huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 715 kilometros sa silangan ng Baler, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 175 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 240 kilometro kada oras. Pinangangambahang lalo pang lumakas ang Bagyong Lawin at maging super typhoon bago tumama sa kalupaan ng Cagayan bukas ng umaga. Nakataas ang public storm signal number 2 sa Cagayan, Isabela at Northern Aurora na makararanas ng masungit na panahon. Signal number 1 naman sa Calayan, Grove of Islands, Polillo Island, Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Mountain Province, Abra, Kalinga, Ifugao, La Union, Benguet, Tarlac. Signal number 1 din sa Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Aurora Province, Zambales, Pampanga, Bulacan, Northern Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at sa Catanduanes. Posible itaas ng pag-asa ang storm signal number 1 sa Metro Manila kapag nagbago ng direksyon ng Bagyong Lawin. Posible rin itaas ng pag-asa ang signal number 4 hanggang number 5 dahil sa lakas at lawak ng Bagyong Lawin. Abangan po ninyo sa aming pampagubalik, China, posibleng payagan na ang mga Pinoy na mangisda sa Panatag Shoal. Ninoy Aquino International Airport muling napabilang sa top 10 worst airport sa Asia. Mga pasahero na perwisyo na naman matapos muling magkaaberya ang operasyon ng MRT-3. Balita naman sa ibayong dagat, 32 patay sa paglubog ng overloaded na barko sa Myanmar. Ay, lahat po ng mga balitang yan. Abangan ninyo ha, lahat ng mga balitang yan, abangan ninyo ang detalye. Kasama ang iba pa mga nagbabagang balita ngayong midweek Wednesday morning. Babalik po ang inyong numero ng program sa radyo at saka teleradyo tuwing madaling araw Monday to Friday worldwide. Ito ang Gising Pilipinas! Ang mga opisyal na tagapaggising. Abay, siyempre kami yun. Ay, siya ho si Ricky Rosales. Siya naman po ang nagbabalik. Yun. Mahirap mawala ng boses, partner. Abay, oo naman. Pagka boses lang ang pahunat, nawala, absent talaga. Si Jensen Manabat. Sa mga fans ni Jensen. Ay, oras po natin. Saan Partner. mang panig kayo ng mundo, mga kapamilya, nakatutok sa DZMM via Yes. TFC at Facebook. Yes. Ano bang oras na? Ba oras na nga? 4:09 na pala. 4:09.
Maging alerto ngayong tag-ulan. Makinig sa kinauukulan. Ayon sa Pag-asa Rainfall and Flood Warning System, yellow warning ang itinataas kapag malakas ang pag-ulan sa loob ng 1 oras at sa susunod pang 2 oras. Makakapuno ito ng 2 galon na tubig sa loob ng 1 oras. Makinig ng radyo at i-monitor ang lagay ng panahon sa posibleng pagbaha. Orange warning naman ang itinataas kapag matindi ang pag-ulan sa loob ng 1 oras at sa susunod pang 2 oras. Makakapuno ito ng 6 na galong tubig sa loob ng 1 oras. Maging alerto at ihanda ang mga kagamitan sa posibleng paglikas. At red warning naman ang itinataas kapag dagsa ang buhos ng pag-ulan sa loob ng 1 oras at sa susunod pang 2 oras. Makakapuno ito ng 8 galong tubig at pataas sa loob ng 1 oras. Lumikas kung ikaw ay nakatira sa bahay o mababang lugar. Dahil ligtas ang may alam, dapat Red Alert! Mas madalas ang landslide sa panahon ng tag-ulan at tagbagyo. Maaaring mas mahina ang lupa kung nakatira malapit sa mga dagat at ilog o sa mga matatarik na lugar tulad ng bundok at burol. Para makasiguro sa inyong kaligtasan, lumikas na agad sa inyong kabahayan kapag tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Ang kaalaman mo ang magliligtas sa'yo. Dapat Red Alert! Kasama sina Ricky Rosales at Johnson Manabat. Oras po natin, 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng madaling araw, 4:11. Balik tayo ngayon sa mga balita. Ilang linggo bago ang halalan, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas na layong ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa Oktubre at 31. Ito po ang kauna-unahang batas na nilagdaan ng Pangulo. According to Executive Secretary Miguel Dea, it was already signed by the President, but he just had to wait for the courier, the aircraft that would bring home the signed law and for proper transmittal to the proper offices. Ngunit hindi malinaw kung kailan nilagdaan ng Pangulo ang panukala at kung inilabas na ito sa mga pahayagan. Sa ilalim kasi ng Civil Code of the Philippines, magiging epektibo lamang ang batas 15 araw matapos itong mailathala sa Official Gazette. Maliban na lamang kung mayroong ibang itinatakda sa batas. It was not said as to whether it was signed in Davao or Brunei, but we Executive Secretary Miguel Dea is awaiting the parcel for proper transmittal. Si Assistant Secretary Ana Maria Banaag, kinwestiyon naman ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal ang legalidad ng panukala dahil labas umano sa kapangyarihan ng Kongreso ang pagsuspinde sa halalan, lalo na ang pagpapahaba sa termino ng mga nakaupong opisyal. Questionable rin umano ang mabilis na pagsususpinde sa halalan at hindi paghahanda dahil wala pang umiiral na batas para pagbasehan ng COMELEC. Kung sakaling lumabas yung batas, talagang maghahain ako ng petition sa Korte Suprema na ipatutunayan ko na hindi dapat itinigil ng COMELEC ang preparation at patutunayan ko rin na wala sa kapangyarihan ng Congress na mag-postpone ng halalan. Aminado naman po ang COMELEC na hindi sila naghahanda para sa barangay at SK elections. Pinalawig ng Korte Suprema ang suspension order sa planong paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa anbang session ng Supreme Court, walang nangyaring botohan sa mga petisyon na kontra sa hero's burial sa dating Pangulong, ngunit pinalawig ang suspension order na napasok kahapon. The court has extended the status quo ante order first issued on August 23 and first extended on September 7, 2016 to November 8, 2016. Si Supreme Court spokesman Theodore Te, umaasa naman si dating Senador Bongbong Marcos na matutuloy pa rin ang planong hero's burial sa kanyang ama. Pabayaan natin ang ating mga justice na sila ay pag-isipan, pag-aralan, pagdibatihan, pag-usapan ang mga issue tungkol dito. At ako'y nakakatiyak na ang punot dulo nito ay sila ay sasang-ayon. Ikinatuwa naman ng Coalition Against Marcos Burial ang desisyon. Nagpapasalamat kami sa Korte Suprema na yung aming ninanasa to defer further yung pag-uusap at pag-aaral tungkol sa mga nangyayari sa consideration
tila na ibigay naman. Si dating CHR Commissioner Eta Rosales. Muli naman pong iginit ng Malacanang na igagalang ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa isyu ng pagpapalibing ng labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sinabi ni Communications Secretary Ana Marie Banag na malinaw pa rin ang desisyon ng Pangulo sa isyu ng Heroes Burial sa dating Pangulo. As to the Marcos burial, the President is so clear about him respecting the decision of the Supreme Court on that matter. Si Communications Assistant Secretary Ana Marie Banag. Sa iba pa mga balita, nagkasundo ang Pilipinas at Brunei sa pagpapalakas ng ugnayan sa ekonomiya, kalakal at pamumuhunan. Sa 3 araw na pagbisita sa Brunei, pinasalamatan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Sultan Hassan Al Bolkiah sa mga ibinigay na tulong tulad sa panahon ng kalamidad, gayon din sa suporta nito sa peace process sa Mindanao. In store for us are many opportunities to further strengthen our partnership in trade and investments, in the political security cooperation, in the peaceful settlement of disputes, in bringing just and lasting peace to Mindanao, and in building a stronger ASEAN. Sinabi naman ni Bolkiah na mas palalakasin ng dalawang bansang economic cooperation, lalo na sa energy sector at iba pang industriya. Pinahalagahan ng dalawang lider ang pagtutulungan ng Pilipinas at Brunei para sa ikauunlad ng dalawang bansa. Dumating na sa China si Pangulong Rodrigo Duterte para sa ilang araw na state visit. Bumisita sa China ang Pangulo sa imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping. Nagbago naman ang pahayag ng pahayagang Global Times na kadikit ng Chinese government at sinabing suportado na nito ang bukas na pulisiya sa panatag siyol para sa pagpapalakas ng relasyon ng China at Pilipinas. Maasa mga Pinoy sa China na masisigla ang relasyon ng dalawang bansa dahil sa pagbisita ng Pangulo. Hindi natin maitatanggi na talagang marami tayong pwedeng matuklasan at makilala at matutuhan siguro sa China. Napakalaki ng pag-unlad nila sa larangan ng teknolohiya. Baka pwede tayo dito makinabang. Si Visiting Faculty Ariel Dicion. Posibleng bigyan ng China ng conditional access sa mga mangisdang Pinoy sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Base sa ulat ng Reuters, papayagan umano ng China na mangisda ang lahat sa Scarborough o Panatag Shoal sa ilang kondisyon. Ngunit, hindi pa malinaw kung ano mga kondisyon ng Chinese government. Nasa China ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang official state visit kung saan siya nakatakdang makipagpulong kay Chinese leader Xi Jinping bukas. Inaasahang tatalakayin ng dalawang Pangulo ang kalagayan ng mga mangisdang Pinoy kaugnay na agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. We will look forward to renewing the ties of friendship between the Philippines and China and to reaffirm the commitment to work closer to achieve shared goals for our countries and peoples. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Idinepensa naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang planong war games ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagitan ng mga sundalo ng Pilipinas at China. Sinabi ni Lorenzana na walang problema kung magsagawa ng military exercises ang China at Pilipinas dahil matagal na rin na nagsasagawa ng war games ang militar sa iba pang bansa bukod sa Amerika. Wala naman siguro kasi we also have exercises with other countries like Australia noon. And for a while with Singapore. Inauna nang inulan ng batikos sa social media ang pahayag ni Pangulong Duterte na bukas siya sa war games sa China at Russia. Nananatiling mataas ang tiwala ng mga Pinoy sa Amerika sa kabila ng mga patutsada at batikos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa survey ng Social Weather Station sa SWS, lumabas na ang Amerika pa rin ang pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino matapos makakuha ng positive 66 na net trust rating. Sinundan po ito ng Australia na nakakuha ng positive 47 at positive 34 naman ng Japan. Pang-apat naman ng Norway na sinundan ng Netherlands at Taiwan. Nakakuha naman ng China ng negative 33 o bad trust rating sa kabila ng mistulang
pagpabor dito ng Pangulo. Oras, 19 na minuto na ho makalipas ang ika-4 ng madaling araw, 4:19. Yan po ang Philippine Standard Time. Samantala, agad na iimbestiga ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ang itinuturong drug lord na si Kerwin Espinosa sa sandaling makabalik ng bansa. Limitado pa rin ang impormasyon ng PNP kung paanong nakarating ng Abu Dhabi si Kerwin. Sa ngayon ay nasa kustudiya si Kerwin ng Ministry of Interior ng Abu Dhabi. Hopefully, makuha natin sa kanya kung ano yung mga posibleng mga impormasyon na makakatulong sa ating campaign against illegal drugs at yun, kung who are part of his network in his operation in Eastern Visayas. Si PNP spokesperson Jonardo Carlos. Iniimbestigahan na ng PNP Internal Affairs Office ang halos 8 daang operasyon ng mga pulis kaugnay ng mas pinaigting na kampanya laban sa illegal drugs. Mula Enero hanggang Oktubre, umabot na sa 1,200 na isinagawang anti-illegal drugs operation, ngunit 800 sa mga ito ang iniimbestigahan. One, was there a police operation? Two, was there a discharge of firearm? May namatay ba? Based on that, we make our motu proprio investigations. 547 of them have been charged. 356 are still pending, awaiting, may inihintay lang kaming other documents. We have terminated investigations into 27 of this personnel because upon investigation, makita namin na legitimate. Si PNP ES Deputy Inspector General Leo Angelo Luterio, pinalitan naman ng PNP ang kanilang termino para sa mga nasawing suspect sa Oplan Double Barrel. Sa halip na killed, pinalitan ito ng neutralized dahil wala umanong intensyong patayin ng mga drug suspects. The effort of the PNP is really to just to neutralize the suspect that directed a threat to life of the peace officer and also to the general public. Si PNP spokesman Jonardo Carlos. Wala pa rin nakukuhang paliwanag mula sa mga pulis ang pamilya ng overseas Filipino worker na napatay sa Tanza, Cavite. Bukod dito, hindi rin sumipot sa National Bureau of Investigation ang testigo ng Tanza Police na nagsabing nakita ang biktimang si Mark Culata na sakay ng motorsiklo matapos lumabas ng police station. Setyembre 9 nang matagpuan ang bangkay ng biktimang mayroong karatulang isa siyang pusher matapos maharang ng mga pulis sa checkpoint. Ipinadala ng Tanza Police ang kopya ng kanilang blotter ng Setyembre 9 nang madiskubre ang bangkay ni Culata. Nagtataka naman ang pamilya kung bakit tukoy na ng mga pulis na si Culata ang bangkay kahit noong Setyembre adjust lamang nila ito kinumpirma. Nagtataka po kami bakit may pangalan na yung pamangkin ko. Wala man kami binabanggit sa pulis na hinahanap namin si gantong pangalan. Nakita na lang namin noong September 10 sa morgue. Si Exario Cruz, siya po yung tiyuhin ng biktima. Mayroong nakabingbing aplikasyon para sa parol ang 5 sa 12 preso na tumistigo sa Kamara laban kay Senador Leila de Lima. Sinabi ni Congressman Gary Alejano na nakabinbin ang aplikasyon sa Board of Pardons and Parole nina Engelbert Durano, Nonilo Arile at Jaime Pacho. Bineberipika naman iba pang kaso ni na Jojo Baligad at Vicente C. Tinanong ko ito dahil pwedeng gamitin kasi ito na reward sa kanila dahil nag-testify sila, binigyan sila ng immunity, witness protection. Bantayan ho natin ito dahil anytime baka biglang lumaya ito. Iginit naman ni House Committee Justice Chairman Ray Umali na wala silang impormasyon hinggil sa hirit na parol ng ilang testigo. We are unaware of that, if ever. And dapat siguro lumabas na yan kung meron yan, pero wala . Samantala, itinuloy ng House Justice Committee ang botohan sa committee report sa investigasyon sa transaksyon na iligal na droga sa New Bilibid prisons. Wala namang inirekomenda ang komite na mayroong makasuhan sa kontrobersiya. Wala pa rin nakukuhang paliwanag mula sa mga pulis ang pamilya ng overseas Filipino worker na napatay sa Tanza, Cavite. Bukod dito, hindi rin sumipot sa National Bureau of Investigation.
Balita natin kanina siguro, partner, tungkol doon sa pahayag W na napatay or pinatay. Tungkol doon din sa tiyuhin ng biktima. Samantala, pabor si Senador Panfilo Lacson na muling buksan ng investigasyon ng Senado sa umunay extrajudicial killing sa bansa. Ngunit nilinaw po ni Lacson na ito ay kung mayroong mga testigo o ebidensyang magpapatotoo sa testimonya ng umunay miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Wala niyang napatunayan na si Matubato laban kay Pangulong Duterte o sa sinasabing Davao Death Squad. Walang showing na state-sponsored. There is reason to believe na yung ibang nangyayaring patayan, may probable reason na sabihing PNP rin nagpe-perpetrate. Sinang-ayunan ito ni Senador Richard Gordon na nagsabing walang ebidensya para idiin ng Pangulo sa umunay extrajudicial killings. Ngunit mayroon na niyang dahilan para imbestigahan ng Philippine National Police ang pagpatay ng 2 pulis sa isang anti-crime crusader sa Oriental Mindoro. 25 minuto na ho, makalipas ang alas 4, positibo pa rin ang industriya ng business process outsourcing sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa kabila ito ng mga pahayag ng Pangulo laban sa America at European Union, kung saan nagmumula ang halos 80% ng BPO investment sa bansa. Ayon sa Contact Center Association of the Philippines, hindi sapat na dahilan ng mga pahayag ng Pangulo para umalis sa mga call center. Kapag tingnan mo yung overall picture, maganda kasi ang Pilipinas for IT and business process management services. That has been our strength, that continues to be our strength. Si Benedict Hernandez ng Contact Center Association of the Philippines. Iginit naman na Malacanang natuloy pa rin ang suporta ng administrasyon sa industriya. Even if we expand the BPO, it's not enough. But we must make sure also, because we have very good, we have a competitive edge in our handling of BPOs, that they remain. Si Assistant Secretary Jonas Soriano ng Office of the Cabinet Secretary. Ito, muli pong napabilang ang Ninoy Aquino International Airport sa top 10 worst airport in Asia. Ayon sa travel blog na The Guide to Sleeping in Airports, ilan sa mga reklamo ng pasahero ang mainit at masikip na terminal, tanimbala scam at brownout. Ngayong taon ay panglima ang naiya sa worst airport kasunod ng Uzbekistan, Nepal, Pakistan at Afghanistan. Noong 2013, nanguna sa Asia ang naiya bilang worst airport. Sa kabila nito, ibinida ng Manila International Airport Authority ang mga pagbabago sa paliparan katulad ng pagkabit ng mga bagong aircon, pagdagdag ng mga silya at libreng airport transfers para sa mga pasahero. Yung seamless airport experience, doon tayo tutungo. At hindi lang ito infra, kailangan po magkaroon tayo ng cultural change. Si MIAA General Manager Ed Monreal napabilang naman sa best airport sa Asia ang Iloilo International Airport at Davao International Airport. Alas 4:27 na ho. Ricky Rosales at Johnson Manabat. Gising Pilipinas! Balita sa Ibayong Dagat. Balita tayo sa labas ng bansa, 32 patay at mahigit sa 4-6 na po naman ang nawawala sa paglubog ng ferry sa Myanmar. Pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng mga namatay at nawawala dahil overloaded umano ang barko nang ito'y lumubog. Sa Pakistan, 30 ang patay at halos 70 ang sugatan sa salpukan ng 2 bus. Kabilang sa mga namatay, mga babae at estudyante, habang kritikal ang kalagayan ng karamihan sa mga nasugatan. Sa India, 23 ang patay nang masunog ang dialysis ward ng pribadong ospital. Mahigit sa 100 pasyente ang inilipat ng pagamutan matapos masugatan at makalanghap ng usok. Inaalam pa ang sanhi ng naturang sunog. Ay, wag po kayong alis. Wag po kayong maglilipat ha. Babalik po ang ikalawang bahagi ng mga balita. Ganyan din ang ating mga sariwang balita sa mga lalawigan ha. Standby lamang. Oras natin, Franco Reyes. Frank Reyes. 4:28. The man. Ang DCMM TLC naghatid ng